Dahil sa stress, nagka-diabetes. Bakit? Ang lakas kumain. Stress-induced hypertension. Dahil sa stress, hinay blood. Tumaas ang blood pressure. Dahil sa stress, nagka-ulcer. Stress-induced ulcer. Okay? So, anong dapat gawin, guys? I-overcome yung free radicals. How? Ang antioxidants po ang pumapatay sa free radicals. Good news! Nung ginawa ng ating Panginoong Diyos ang ating katawan, napakaraming antioxidant para patayin araw-araw itong free radicals. Bad news! When you reach the age 30, ayan, ko po, ang dami dito, parang sinabugan ng bomba. When you reach the age 30, hindi na gumagawa ang katawan natin ng antioxidants. Saan na ngayon manggagaling yung antioxidants that we need to fight off these free radicals? From the food that you're going to eat. Guys, fresh pa ba ang kinakain nyo? Hindi na. Usong-uso na yung mga fertilizer, chemicals, pesticides, insecticides, genetically modified fruits and vegetables. So, ang source na ngayon natin ng antioxidants are the nutritional supplements that we're gonna take. Guys, this is the breakthrough product ng Nature's Way. Kung bumilib ka sa Alive, kung bumilib ka sa Nature's Way, listen to this. Gusto nyo bang humaba ng matagal ang buhay nyo? For so many decades, alam na ng science, alam na ng scientists, na mga doctors, na pwede naman talaga humaba ang buhay ng tao. Isa pa lang ang alam na paraan kung paano humaba ang buhay ng tao. And this is what they call calorie restriction. Dok, ano ibig sabihin ng calorie restriction? Ibig sabihin, babawasan mo yung pagkain. Okay, calories. Yung mga kinakain natin, may calories. Babawasan mo yung pagkain. Dok, di pag binawasan yung pagkain, halos mamatay-matay ka rin. Yun na nga. In fact, sa US, may samahan yan. Calorie Restriction Foundation. Calorie Restriction Organization. Yung mga itsura nila, ang papaya. Caloric restriction may be a way for an animal to kind of hunker down and slow down its aging rate. Dr. Richard Weinrich heads an experiment at the University of Wisconsin Primate Center to see if living longer by eating less works with humans' close relatives, rhesus monkeys. The project began in 1989. Very obvious that this one is heavier. Half the monkeys eat what they want. They get about 30% more than the restricted animals. The others get a diet with adequate nutrition, but far fewer calories. These animals are about the same age, and the restricted animal, at least to us, looks a lot younger. The calorie-restricted animals also have less heart disease and diabetes. And early results from cognitive tests show their minds are sharper. Bakit? Ano ba napag-alaman ng siyensya ukol dito? They found out, pag ang tao pala, hindi kumain ng more or less 30 to 40 to 50% nung dapat niyang kainin, natitrigger yung isang gene sa katawan na kung tawagin ay SIRT1 gene. Okay? SIRT1 genes. Dok, ano na yun ang mangyayari kung sakaling matrigger yung SIRT1 genes? Guys, pag na-activate ang SIRT1 genes, ano ang mangyayari? Sa ayaw at sa gusto mo, hahaba ang buhay mo. Maganda ba yung ganon? Yes. And hindi lang basta hahaba ang buhay mo, nare-reverse din yung aging. Meaning, pati yung diseases, nare-reverse din. Bakit? Aging is characterized by a person na maraming sakit. Bakit? Nung bata ka naman, wala kang high blood. Nung bata, walang cancer. Nung bata, walang diabetes. Nung bata, walang arthritis. Bakit nung kailan ka tumanda at saka ka nagkaroon ng lahat ng mga yan? Because it's part of the aging process. Pero kung marireverse yung aging, tsak, marireverse din yung mga diseases na yan. Are you with me? Yes. So, eto na. Pag na-activate yung SIRT1 genes, tsak, hahaba ang buhay at marireverse ang aging. There's this doctor, a very brilliant doctor by the name of Dr. David Sinclair. He is an Harvard medical researcher. Pag sinabing Harvard, sikat o hindi sikat? Sikat. Sikat. He has been a researcher on this topic, what we call longevity polyphenols. He has been a researcher for the past 30 years. At ito ang kanyang specialty. Naghahanap siya ng mga ingredients, okay, na makakapagpa-trigger ng SIRT1 genes para ang tao, kahit
kumain ng kumain, hahaba pa rin ang buhay. Nasusundan niyo po ba ako? So, nagsimula siya mag-experiment ng mga ingredients, and he found out this particular longevity polyphenol na nakakapagpahaba ng buhay ng mga living things. Like what? Sinubukan niya ito, number 1, sa yeast. Okay? Nilagyan niya ng longevity polyphenols. What happened? Nag-expand. Humaba yung buhay ng yeast ng 30 to 60%. You might be saying, Doc, tayo hindi naman tayo yeast. Guys, I repeat, yung experiment niya for the past 30 years, eto pa lang yung simula. Nag-upgrade siya ngayon na experiment. Sinubukan niya ngayon sa fruit flies. Okay? Ano ginawa? Nilagyan niya rin ng longevity polyphenols. After the experiment, humaba yung buhay ng fruit flies ng 30 to 60% na naman. Ano ginawa niya? Nag-upgrade uli siya ng experiment. Sinubukan niya sa roundworms. Okay? Sinaksakan niya ng longevity polyphenols. Ano nangyari? Humaba uli yung buhay ng 30 to 60%. So, consistent yung study niya. Tapos, 10 years ago, sinubukan niya ito sa isang species ng isda. Fish. Okay? Sinaksakan niya ng longevity polyphenols. What happened? Humaba uli yung buhay ng 30 to 60%. Recently, guys, last 2006, ito na yung pinakahuling study niya. Sinubukan yung longevity polyphenols sa laboratory mice, sa mga daga. Okay? 100 daga sa group A, sinaksakan ng tubig o ng placebo. 100 daga sa group B, sinaksakan ng longevity polyphenols. Ano ginawa? Pinakain ng matatabang pagkain. After a few months, a few years, ano nangyari? Yung mga daga na sinaksakan ng tubig, siyempre, ano nangyari? Tumaba. Nagka-arthritis, nagka-diabetes, nagka-high blood, nagka-cancer. Yung usual na aging process, nangyari doon sa mga daga sa group A. Sa mga daga sa group B na sinaksakan ng longevity polyphenols, hindi tumaba. Very active. Ang bilis-bilis gumalaw. Walang sakit. Inotopsy nila pagkatapos mamatay. Pagkatapos mamatay, guys, yung puso ng daga, inotopsy. Yung cells niya, parang puso ng batang daga. Yung liver cells, parang liver cells ng batang daga. In short, yung aging process na-reverse. Na-reverse. And not only that, yung buhay ng mice, humaba uli ng 30 to 60%. So consistent. You might be asking, Doc, hindi naman tayo yeast, hindi tayo flies, hindi tayo worm, hindi tayo fish, and we're not even mice. Tao tayo. Guys, listen to this. Yung longevity polyphenols, isa sa longevity polyphenols na yun, ang tawag ay resveratrol. And they researched on it. They found out, itong resveratrol, ito po yung active ingredient doon sa red wine. Pamilyar po ba kayo sa red wine? So, nag-research ngayon sila, saan ba? Sino ba mga tao ang madalas umiinom ng red wine? And they found out, in France, yung mga French, mahilig uminom ng red wine. Pamilyar ba kayo ron? So, nagkaroon sila ng study sa mga French versus mga Americans. Okay? They found out ang mga French, ang diet, high fat. Ano ba pagkain ng mga French? Steak. Yung steak na matataba. Ano pa? Cheese. Diyos ko po, ang taas ng fat niyan. Yung mga Amerikano, okay? Ano ba diet niyan? Cheeseburger. French fries. High fat po ba? Parehong high fat. Eto ngayon. They found out through research and studies na yung mga French, pag tumanda, ang papayat. Bihirang-bihira yung matataba. Samantalang yung mga Amerikano na mahilig magkakain ng burger at fries, pag tumanda, overweight, obese. Yung mga Amerikano may cancer, may diabetes, may high blood, mataas ang cholesterol. Samantalang yung mga sakit na yan, mababa ang incidence sa France. At higit sa lahat, they found out, mas mahaba ang buhay ng mga French kesa mga Amerikano. Hindi nila malaman kung bakit. And they finally traced it. Why? Dahil sa red wine. Kasi ang mga French, umaga pa lang, red wine na. Tanghali, red wine. Dinner, bago matulog, red wine. Pampainit ng katawan. Kaya proven sa tao,
sa tao na yung longevity polyphenols nagte-take